Magandang araw mga kay-JDA Channel. Ito po muli Jason De Asis na magbabahagi sa mga kaganapan sa ating bansa. Kaugnay naman dito sa isang bagong press release na isiniwalat ni Undersecretary Ernesto C. Torres Jr., Executive Director ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ito po ay may pamagat na with what Army and TF-LCAC staffs at CPP's money-making scheme for May election. Alam po nyo kasi napapansin natin na talagang itong si Undersecretary Torres ay nangunguna sa laban kontra sa desperadong estratehiya ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o itong CPP-NPA. Sa ilalim po ng matatag na pamumuno ni Undersecretary Ernesto C. Torres Jr., ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC ay patuloy na nagtatagumpay sa pagbuwag sa matagal ng banta ng CPP-NPA. Malinaw po yung kanyang mensahe, na natiling matibay ang pamahalaan ng Pilipinas sa pangalaga sa demokrasya, pagtataguyod ng kapayapaan at pagpigil sa anumang tangkang muling makagawa ng kaguluhan ang mga communist terrorist group o itong CTGs. Epektibong nagawang pagsamasamahin ni Undersecretary Torres ang komprehensibong diskarte ng gobyerno sa pamamagitan ng Executive Order No. 70 na nag-institusyon ng Whole of Nation approach upang magdala ng pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa mga lugar na apektado ng sigalot. Sa ilalim ng kanyang liderato, ang mga lugar na dating pinamumugaran ng NPA ay naging masiglang komunidad na ngayon nakikinabang sa mga programa ng gobyerno sa edukasyon, kalusugan, infrastruktura at kabuhayan. Ang kanyang paninindigan laban sa desperadong mga hakbang ng CPP-NPA, partikular sa kanilang mga pananakot at pangungutong ngayong nalalapit ang halalan ay nagbubunyag ng kahinaan ng grupo. Sa pagbubunyag ng walang basehan nilang pahayag na protektahan ang karapatan ng mamayan, higit na nailantad ang kanilang kawalan ng kakayahang bumangon mula sa pagbagsak ng kanilang mga guerrilla fronts. Ang tagumpay ng gobyerno sa pagbuwag sa 88 sa 89 na guerrilla fronts ng NPA ay malinaw na patunay na ang lakas ng communist terrorist groups ay unti-unti nang nawawala. Bilang mamamayan, napapanahon na kilalanin na suportahan ang ganitong mga leader na tulad ni Undersecretary Torres na tunay na nagmamalasakit sa kapakanan ng bansa. Ang kanyang panawagan para sa malinis at tapat na halalan ay isa sa mga pinakamalaking kontribusyon sa pangangalaga sa demokratikong proseso. Sa kabila ng mga pagsubok, nagpakita si Torres ng matibay na paninindigan at malasakit upang tiyakin na ang kapayapaan at kaunlaran ay maipapasa hanggang sa pinakamalayong sulok ng Pilipinas. Kaya nga po ang ating konklusyon dito, mga kaibigan, mga ka-JDA Channel, ang pamumuno ni Undersecretary Torres ay sumasalamin sa dedikasyon ng gobyerno na bigyang ukas ang banta ng CPP-NPA at palakasin ang demokrasya sa bansa. Ang kanyang hindi matinag na paninindigan at ang tagumpay ng NTF-LCAC ay hindi lamang tagumpay laban sa insurhensiya, kundi isang patunay na ang Pilipinas ay nasa landas patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Sa patuloy na pagkakaisa ng gobyerno at sambayanan, walang alinlangan na ang pangarap ng kapayapaan at kaunlaran ay magiging ganap na realidad. At yan po yung ating binabahagi ngayon. Ito po muli, Jason De Asis sa JDA Channel. Ugaliing tumutok.